Mag-ingat ka sa makakaaway mo. Baka may alam sa kulam o parang yan. Story time. Ako si Ivory at may kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Dati kasi, hindi kami naniniwala sa barang o kulam. Hanggang sa nangyari ito sa isang miyembro ng pamilya namin. Binarang siya at sobrang pinahirapan. Meron kasi kaming isang kapitbahay na taga-probinsya. Kakalipat lang nila dito sa bahay nila, dito sa may subdivision namin. Kaya hindi pa namin sila ganun kakilala o nakakausap. At wala pang 3 linggo, nakaaway ng tita ko ang babaeng kapitbahay namin. Ang dahilan ng pag-aaway nila ay dahil sa pagtatapon ng mga to ng basura sa tabi ng bahay namin. Kaya ang ginawa ni tita, pinuntahan niya ang mga to para kausapin yung babaeng kapitbahay namin. Sinabihan siya ng tita ko na, "Madam, baka pwede mong itapon sa tamang tapunan ang mga basura nyo at huwag sa tabi ng bahay namin. Pumapasok kasi yung amoy. Ang baho sa loob ng bahay eh." Bigla naman siyang sinabihan ng kapitbahay naming babae na, "Sira ulo ka ba? Papalayuin niyo pa ako na magtapon ng basura." Pagkatapos nito ay naggalit ang tita ko at agad ako nitong niyaya sa barangay para ipabarangay ang babaeng kapitbahay namin. Kaya pumunta kami kaagad sa barangay nito. Pagkatapos naming ipablatter yung kapitbahay namin, ay umuwi na kami. Pero pagka uwi namin, ay biglang nakaramdam ang tita ko ng sobrang sama daw ng pakiramdam niya na parang may kumikirot sa bandang dibdib niya. Hindi niya to pinansin at uminom lang siya ng gamot. Pero makalipas ang 3 araw, ay tumawag na ang taga-barangay sa amin para pag-usapan ng report na ginawa namin. Pagdating namin sa barangay, nandito na rin ang kapitbahay naming babae. At dito na nag-usap sila tita tungkol sa nangyari. Humingi naman ng tawad yung kapitbahay naming babae at pinatawad naman siya ng tita ko. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay nagpunta kami sa bayan para mamili. Pag uwi namin ng bandang 5:40 PM, sumama naman ang pakiramdam ng tita ko. Kaya humingi siya sa akin ng gamot at pagkainom niya ay nakatulog na siya nito. Hanggang lumipas ang 2 linggo, nilalagnat pa rin ang tita ko at suka siya ng suka. Yung suka niyang may dugo ay may parang linta at uod na kasama. Dahil dito, agad kaming pumunta sa ospital para ipatingin siya. Ang sabi lang sa amin ay wala silang mahanap na sakit ng tita ko, kundi lagnat lang. Kaya dito na kami nagtaka. Kaya tinawagan na namin ang tatay ng tita namin na si Lolo Adolfo. Sinabi namin sa kanya ang nangyari at agad niya kaming pinahanap ng manggagamot o albularyo. Sinabihan kami ng kaibigan ng tita ko na may kilala siyang manggagamot at agad kami pumunta sa nasabing manggagamot. Nang makarating kami, ay sinabi kagad sa amin ng manggagamot na to na binarang daw si tita. Nung una, hindi kami naniniwala dahil parang kwento-kwento lang naman ang tungkol sa ganyan. Hanggang sa pinainom ng tubig si tita sa basong babasagin at kapag nabasag daw to, ay kinulam at binarang daw siya. At kitang-kita ng 2 mata ko na biglang nabasag ang basong iniinuman ni tita matapos nang ilapag sa lamesa to. Kaya dahil dito, nagsagawa ng mga orasyon at pangontra ang manggagamot. At sa awa ng Diyos, ay naging maayos at ligtas si tita at hindi siya nagawang paslangin ng mababarang na yon. At bukod dito, kaya namin nasabi na yung kapitbahay namin yun ang barang kay tita, ay matapos to, ay lumipat sila ng bahay. At nang halugugin ng barangay tanod ang bahay nila, nakita dito ang ilang mga gamit na pangkulam o pambarang. At dito rin namin nakita ang iilang mga gamit na ginamit kay tita. Kaya dito namin napatunayan na hindi lang pala basta kwento-kwento ang tungkol sa ganitong gawain. Dahil kami mismo, naranasan namin siya. Nasaksihan ng 2 mga mata namin ang mga insektong sinuka ng tita ko. Kaya mag-ingat kayo sa mga babanggain nyo kasi baka mambabarang na pala yan.